Hello mga kasari, good morning. Today is Saturday. So for today's video, i-share ko sa inyo mga kasari kung magkano yung puhunan ko sa aming siomai and siopaw business. Yan, alam ko maraming magtatanong sa inyo magkano puhunan, magkano kinikita nyo kapag naubos yung paninda nyo. So i-share ko po yan sa inyo mga kasari ngayon din sa vlog na to. By the way, shoutout pala sa inyo kasari, Ma'am Nitz Randes and Ma'am Bibian Karai. Gayan, shoutout po sa inyo and happy selling po. Kumuha ka na, nagbablog ako. 4. Isang order lang. Ayan guys, meron tayong buti may buena mano na ako si Kale. So, ayun pa mga kasari, mag-start na tayo. Hayaan ko na lang yung pamangkin ko na na siya ang kumuha ng siomai na inaano niya. Wait lang guys, meron lang akong kukuhanin. Wala, natahol ng tahol si Ethan. Ayan. Magkano nga ba mga kasari yung puhunan namin sa aming sinimulan na siomai at siopaw small business. Ayan, hindi pala ako kita sa camera. Ayan. Sa siomai guys, maliit lang yung aming puhunan. Actually, pwede nga kayong mag-start sa 500 pesos kung meron kayong steamer. Ayun. Pero kung wala, medyo malaki-laki kasi bibili pa kayo ng steamer. Yung steamer namin ay binili namin yan sa Abenson. 2,000 yung halaga niya. Pero hindi ako guys ang bumili nun. Yung partner ko ang bumili niyang steamer na yan. Kasi siya talaga yung nakaisip noon pa na mag-siomai nga, mag-add ng siomai sa sari-sari store. Pero may times na hinihinto namin siya, may times na ibinabalik namin. Gawa nga nung nag-pandemic, 'di ba? Tapos nagmahal din yung mga bilihin noon ng sobra-sobra, sobrang mahal ng kalamansi, ng mantika, kaya in-stop namin. So, ngayon, ibinalik namin kasi nakakaramdam kami ng medyo pagkatumal sa tindahan. Ngayon pang magpapasko na, ngayon pa tumumal. Kaya ibinalik namin yung siomai at the same time, nagdagdag na rin kami ng siopaw. At parehas naman po silang mabenta dito sa tindahan. So, magkano ba yung puhunan namin sa isang balot ng siomai? Yung binibili po namin ay Dim Sum Factory. Dim Sum po yung kanyang tatak. So, parang kilala na talaga siya na ng brand ng siomai. So, ang puhunan po nun sa isang balot, meron po siyang 60 pieces. Ang puhunan po niya, medyo maingay lang guys ang paligid ha. Kasi may tumatahol na aso sa aso ng kapatid ko. Humabol kasi kumakain sila dun sa karinderya ng mother ko. Kaya ayun. Lagi siyang ganyan kapag walang kasama. So, wag nyo na lang guys pansinin. 60 pieces po yung laman sa isang balot. 140 yung puhunan. Bali, tumaas nga po siya kaya hindi na po 5 piso ang aming bentahan kasi nagsitaasan po naman 'di ba lahat. Maraming hindi lang naman siomai yung para sumarap 'di ba yung tinitinda natin. Meron pang toyo, meron pang chili oil, meron pang kalamansi, meron pang garlic. Kaya magtataas po talaga tayo lalo na sa panahon ngayon na ang tataas ng mga bilihin. So 140 po yung puhunan. So, kung gusto nyo pong mag-start muna na pa isa-isang balot, so, ayun, 140. Tapos po, ang binili po ng partner ko na garlic ay worth 35 pesos. Tapos, yung kalamansi ay worth 25 pesos. Tapos, yung siopaw, ang isang balot ay 10 pieces ang laman. Jumbo na yun, guys. Yung malaki na. Ang puhunan po nun is 130. So, magkano na to? 140 plus 35 plus 25 plus 130. Pumapatak guys na 330 na. Tapos andyan pa si mantika, yung ating sile, yung ating mga paper plate. So papatak nga siya ng worth 500 pesos. 'Di ba guys? Magkano na yung kikitain nyo doon? Ang bentahan po namin mga kasari ng siomai sa 60 pieces kasi, kung 4 pieces, 25 pesos yung aming bentahan. Bali, meron tayong 15 order na mabubuo. 15 order. So, ita-times natin yan sa 25.
yung mapapagbentahan po natin sa isang balot is 375. So, di ba po, malaki-laki mga kasari yung ating tutubuin. I-minus natin yung puhunan na 140, 235. Tapos, kung 140, mag-add na lang siguro tayo doon ng 60. Siguro mga 200 yung pinakapuhunan natin kasi meron pang mantika, may kalamansi pa, may garlic pa, di ba? So, pagpalagay na natin na 200 yung puhunan natin sa siomai. So, 15 times 25, 375 minus 200. Yung linis na kita po natin sa isang balot ng siomai is 175. Diba mga kasari? Kapag nakadalawang balot kayo sa maghapon, 175 times 2, 350 yung inyong linis na kita na doon sa dalawang balot ng siomai. Tapos, doon naman tayo sa siopaw. Ang puhunan ni siopaw is 130. Meron siyang 10 pieces. So, 13 pesos yung puhunan guys ng siopaw. I-less natin, 25 pesos din kasi guys yung bentahan ko ng siopaw. So, tumutubo po tayo ng 12 pesos kada isang peraso ng siopaw. Hindi po tayo gumagastos sa sauce, pero kahapon gumawa ako ng sauce. Tinry ko lang kasi may mga customer na naghahanap. Meron namang mga customer na okay lang na walang sauce. Kasi nung binili namin guys yung siopaw, wala talaga siyang sauce na kasama. Naandun na daw sa loob ng siopaw. Ayun guys, meron lang nagtanong sa akin, sigaw kasi ng sigaw dun sa bahay ng kapatid ko, kumakain nga dun sa karinderya ni mother. So, 12 pesos yung tubo po natin kada isang siopaw na ganyang kalaki, as in, anlaki guys. Maliit na nga, malaki na nga siya nung hindi pa nai-steam, lalo siyang lumalaki nung nai-steam na. Kaya sa isang gayon ng aking salangan ng siomai, dalawang siopaw lang talaga ang kasya kasi nga sobrang laki ng siopaw. So, sabi ng mga customer, tuwan-tuwa sila kasi worth it nga. Hindi na sila kumakain ng kanin, yun na lang, tapos gatas. May mga suki na rin talaga kasi ako mga kasari sa siopaw kahit wala pa akong isang linggo nagtitinda. Kasi bumabalik yung mga dati kong customer. Kasi nga nakita nila na may naka-display na ulit dito sa harap ng tindahan. So, 12 times 10, kasi diba 10 ang laman niya sa isang balot. 120 naman po yung ating linis na kita na doon. So, 'di ba mga kasari, 120, 175 naman times 2 kung dalawang balot. Pero ipagpalagay na natin na mag-start muna kayo sa isang balot plus 120 na tubo sa siopaw. Tutubo na po kayo mga kasari ng 295 pesos. Hindi na rin po masama, 'di ba? Kung makaubos po kayo ng dalawang balot ng siopaw, dalawang balot ng siomai, magkano tutubuin nyo po? 175 times 2 tapos dalawang 120. Tutubo po kayo ng 590 pesos. Para na po kayong nag-helper sa construction. 'Di ba po? 590, hindi na rin masama. Kaya, namuhunan kayo ng pero yung balik sa inyo, malaki rin. Namuhunan kayo ng worth 500 pesos. Medyo maliit siya, 'di ba? Small business, siomai, siopaw, pero ang laki po ng ibinabalik sa atin na kita. Basta tiyaga-tiyaga lang po tayo mga kasari. Kikita po tayo. Basta masipag po tayo, matyaga tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Pursigido tayo at lagi tayong positive yung mindset natin. Kikita po tayo. Yun po yung aking masashare sa inyo. So, yun po, yung mga yung di naman magastos ang siomai guys sa garlic tsaka sa chili oil. Kasi yan, umabot nga po, pang-4 na araw na namin yung ginawa kong chili oil nung bago ko mag-start. So, matipid talaga siya. Tapos yung garlic, hindi ko pa naisasalin yung bago kasi papaubos ko muna yung nasa lalagyanan. Siguro mga 5 order pa bago maubos yung nasa lalagyanan, tsaka ko isasalin yung bago. Kasi pangit naman yun guys na ipapailalim mo yung lumang garlic. Syempre ubusin mo muna yung luma, tapos tsaka mo isasalin yung bago. Yun lang naman guys. And tips na rin sa inyo, sa siopaw naman kung balak nyong mag-siopaw. Ang siopaw po, hanggang 3 painit lang po talaga pero nasa tamang oras lang po siya. Ang pagluluto ng siopaw ay nasa 15 to 20 minutes. Tapos, ang siomai naman ay nasa, kung frozen na frozen siya, nasa 25 minutes. Ganon.
yung itinatagal niya. Pero kapag hindi naman frozen, pwede na ang 20 minutes sa siomai. So, ayun, binunot ko na nga guys. Meron na akong buena mano sa siomai. Sa siopaw, wala pa. Ang oras pa lang ngayon ay 8:30 AM. Sobrang aga naming maglabas. Dapat nga merienda pa yan kaso may naghanap na. Kaya ako dali-daling nag-ayos, nag-prepare para makapag-display na agad tayo sa labas. Kasi nauna guys yung bayad bago yung hindi ko pa na-i-display, hindi ko pa naluluto, bayad na yung siomai na binibili ng customer. So, yun lang naman mga kasari ang share ko sa inyo. Kung balak nyo ding magdagdag ng siomai, siopaw, ayan sa inyong sari-sari store, pwede din kayo mag-additional ng mga drinks, ganyan, gulaman, or magtimpla kayo ng mga buko pandan, ganyan, chocolate flavor, bili lang kayo ng lalagyanan ba na may sandok. Tapos pwede din kayo mag-additional ng ng french fries, kaso ang french fries ay medyo magastos sa gas tsaka sa mantika, kaya hindi na kami nag-add nun, and masyadong magawa din kasi yung mga flavor pa nun shake mo pa. Kaya dito na lang kami sa ini-steam. Aanuin mo lang ng tong, tapos diretso na, lalagay ka lang ng mga sauce. So yun lang mga kasari, thank you so much for watching. Happy selling po sa inyong lahat. Sana nagkaroon kayo ng idea, ayan, kung balak nyo nga magdagdag ng mga ganong paninda, siomai, siopaw. Thank you so much for watching mga kasari again, and God bless po sa inyong lahat. Bye guys!